Makakapanayam natin sa ating programa, Deputy Speaker Ronnie Puno. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly. Good evening. Thank you for having me. Good evening, Kong. Dexter, Ivy, yes. Kong, unang tanong, kumusta po ang relasyon ng mga mambabatas na miyembro ng NUP? Sa partido namin, ay siyempre 100% magaling. Matagal na kami magkakasama at siguro alam naman ng lahat na ang NUP ay isa sa pinaka-buo na partido sa Congress ngayon. So okay naman kami lahat. Pero naglabas ng pahayag ang Secretary General kaugnay dun sa kawalan ng bagong ebidensya para ma-impeach si VP Sara. Kayo ba ay sumasang-ayon dito? Nabanggit dun sa aming news item na tila hindi kayo sumasang-ayon dun sa inailabas na statement dahil sinasabi nyo na ito ay hindi konsensus ng lahat ng miyembro? Hindi. Actually, statement talaga ng partido yun. Nagtataka nga ako kung ano yung kinababahala ng lahat. Kasi ang nakalagay sa statement namin is dahil napunta na sa committees itong mga akusasyon na to, ay susundan namin yung mga hearing. Titignan namin kung may bagong ebidensya na lalabas, kung may smoking gun, at kung meron na talagang makakapagpatunay ng pagkakasala sa akusado dito. So, wala naman sigurong masama doon sa statement na yun. Wala naman na prejudgment. Kasi ang aming pinag-usapan sa mga kasama namin sa partido, siyempre rinipaso namin yung mga dating mga nangyari. No? Ano yung mga lumabas na complaint ngayon? Yung mga complaint ngayon, halos pareho yan sa mga dating mga reklamo rin na lumabas. Pero bang bagong ebidensya na ipininisenta dito sa mga complaint na to? Sa nakikita namin, wala pa. So ngayon, itong mga paratang dati ay pinag-aralan ng mabuti sa Quadcom, sa Congress, pagkatagal-tagal na mga hearing. Wala naman yatang kasong na-file kahit na dun sa mga ibang mga nabanggit dun sa mga insidente dun. No? At saka yung pinakamatinding lumabas na kaso dun is yung paggamit ng confidential funds. So, ang paggamit ng confidential funds, nagtatanungan kami, may napakita ba na sa ebidensya, na dun sa mga nakaraan, na ginamit ito para sa personal. At mukhang wala naman kaming nakita noon. So hinihintay lang namin itong mga darating na hearing para makita namin kung may mga bagong lalabas na magpapatunay talaga na itong mga complaint na to ay may base talaga. At saka kami magdidesisyon kung ipadadala sa Senado ito. No? Ayaw namin i-prejudge ito eh. Alam mo, ayaw namin sabihin na hindi, pabor kami sa impeachment. Hindi pa namin nakikita yung ebidensya. So, yun ang hintayin na lang natin muna. Yun ang basically sinabi dun sa statement namin. Oo. Pero kung ipagpalagay na natin na walang bagong lalabas talaga na ebidensya at yung ebidensya na maipipresenta ay yung mga ebidensya pa rin nung nakaraang impeachment complaint nung nakaraang taon, ano po magiging stand po ng NUP? Well, kung gano'n na mangyayari, malungkot kasi ibig sabihin, wala silang nakitang bago. No? At alam mo, kahit sino sigurong abogado, suriin niya yung mga nandyan ngayon sa records. Parang mahirap masabi na yung confidential funds ay ginamit sa illegal na bagay o sa personal. No? At tingin ko, yun ang kailangan patunayan bago magkaroon ng visa itong kaso sa confidential funds. Ngayon, yung mga ibang mga complaint, siguro dapat tignan on their individual basis kung ano mga ebidensyang ipapakita nila. Yun lang ang sinasabi namin na siyempre maghihiring tayo ngayon. Gusto namin pumasok dito sa mga hearing na bukas ang isip namin, wala kaming prejudgment. Kung may ebidensya, ganun kami magdidesisyon. Kung wala, iba yung aming magiging desisyon. Ganun lang yun. Kong, so sinasabi niyo po na dahil wala pang panibagong ebidensya nakikita. So at this stage po ba, do you think the impeachment complaint will fly? Well, I don't think that with what we have seen, there is enough evidence. Now, will it die? I do not know because the hearings have not yet begun. And I know that the Justice Committee is preparing very hard for these hearings. And I'm anxious to see what will come out in these hearings.
I'm hoping that they will be able to bring clarity and be able to reveal everything that has happened in all of these things, no? So it's hard for us to predict now whether the impeachment is or is not going to be sent to the Senate. I think it's premature at this point. I think we have to wait to see what evidence is there. Kong, we'd like to get this on the record. May mga kuro-kuro po kasi usap-usapan na malaking impact yung announcement ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 sa magiging desisyon ng Congress pagdating sa kanyang impeachment case. Ano po ang stand ng NUP dito? Well, ako personally, I have not talked at all to Vice President Sara since we talked on the phone way back when former President GMA was going to be speaker. So that's many years ago, no? I really do not know her that well. Our parties have not really had any interaction. So her announcement really has no effect on our party, no? Malayo pa yung eleksyon, hindi pa namin iniisip yan. Marami kami mga problemang iniisip sa Congress ngayon. So, you know, the elections of 2028 have no bearing on how we are approaching this particular issue of the hearings, no, on the impeachment. Ang importante ganito we had this impeachment process in the 19th Congress. The House took a particular course of action, which was to send it to the Senate with 130 votes. That ran into trouble because, you know, the Senate did not accept it, and then it went to the Supreme Court, and the Supreme Court came out with various rulings, no, on how this thing should be conducted. Basically, it said that although it is a political exercise, it must have the characteristics of legal procedure and grant the accused the normal rights of any accused. So that has forced now Congress under our present leadership to bring all of these complaints to the committee, Justice Committee, instead of, you know, asking for another vote of 130. Yeah. So nandyan tayo ngayon. I think in this process we are now establishing precedents. In the future, if there are other impeachment proceedings, they will follow the procedures that are being followed today. And I think the big difference between now and the 19th Congress is the emphasis on the analysis and review of the complaints and the receipt of additional evidence or new evidence relative to the complaints. No? So that's where we are now. Let's just, you know, we have to understand the difference. No? Iba ito dun sa 130 yung or 105 yung kailangan pumirma. Wala na yun tapos na. That process is over. But we only need 106 votes, I think, to vote the committee report of the Committee on Justice into elevation into the Senate. So, nandyan tayo ngayon. Now, is it dead? Actually, alam mo, 105, madali lang sa Congress yung boto na ganyan. Kami halimbawa, so much fuss about the NUP, we are only 42 members. No? Opo. There are 300 plus 315 thereabouts congressmen. So, you know, there are many parties and you only need 1/3. So, I wouldn't say it's dead. I'm just saying that, you know, it's a good idea for all of us to follow the process, take it seriously, and listen to these hearings properly. Oo. But kung yung number na 42 ng inyong partido sa Kamara ay 42, malaking boto yun kung magkaisa. Kumusta po ang sentimiento ng mga kasamahan nyo dyan sa Kamara kaugnay nitong impeachment ng Vice President? Well, I can only speak for NUP, no? Sa amin talaga, nabanggit nyo na meron mga pagtatalo sa amin. Meron hindi naniniwala na maganda yung mga ebidensyang napasok doon sa dating mga investigasyon. Meron ibang nagsasabi na sapat na yon, no? So, yan yung argument na nangyayari ngayon. Pero kung nasaan kami ngayon ay sa paningin ng karamihan, parang inuunahan natin, pinangungunahan natin ngayon yung pangyayari, no? Let's not get ahead of ourselves. Wala pa naman hearing. Sa tingin namin, magkakaroon ng maraming hearing dahil ang dami ng mga accusations. So,
siguro hindi pa panahon para sentensyahan itong impeachment na to. No? Hintayin natin hanggang maglabasan na yung mga complaint talaga at kung ano mga pruweba na lalabas doon. Ang NUP kasi gusto namin seryosohin ito. Ayaw namin na parang, alam mo, barkadahan na lang, magboto tayo sa ganito. Oo. Hindi kami ganun. Yung partido namin talagang siniseryoso namin ito. At alam mo, wala kaming kandidatong presidente lagi, wala kaming kandidatong senador. Talagang mga congressmen lang kami. At hindi kami tulad ng ibang partido na kasali na sa national election, hindi pa nag-uumpisa. Kami talagang, ang aming focus talaga nasa trabaho namin sa Kongreso, mula't mula pa, mula nung nag-umpisa yung partido. Kaya dito, sa tingin namin, yun, hinihikayat namin lahat na tignan natin itong proseso, sundin natin na mabuti kasi magiging precedent setting ito. Para sa mga susunod na pagkakataon na may kailangan ma-impeach, malalaman natin kung ano ang tamang dapat gawin. Opo. So kung NUP is focused on the now, what about the other parties? Have you heard of any other sentiments when it comes to the impeachment? To be honest with you, syempre those that were already involved in the previous investigations, particularly by the Quadcom, some of them actually belong to our party. No? They already have, of course, several conclusions that they have drawn. But I know that they are reviewing everything now. So, yung ibang partido, mahirap sabihin kasi iba-iba yung make-up ng bawat partido. So, siguro sila na lang magsabi kung ano yung sitwasyon ng mga isip ng members nila. No? Pero sa amin talagang ganyan. May mga debate talaga. We have discussions. Sincere, honest discussions kasi parang kumbaga hindi namin pine-personal ito gusto namin daanin talaga sa tamang pag-iisip. Oo. Kung 1 week after mag-announce si VP Sara na tatakbo sa pagkapangulo, kumusta po ang sa inyong partido? May mga pag-uusap na ba kung sino ang mamanokin ng NUP para sa 2028? Well, sabi ko nga Dexter, no, wala naman kaming naging kandidato kahit sa mga nakaraang eleksyon ang aming partido, ang listahan lang ng kandidato namin talagang congressman lang. Tapos mga senador, kuminsan meron kaming mapupusuan tutulungan. Yung Pangulo, siguro, kanya-kanyang desisyon yan pagdating ng oras. Pero wala kaming party decision na sa ngayon on any higher position. Hindi ko alam kung pagdating ng panahon, baka may makikita kami talagang mas karapat-dapat mamuno sa bansa, in which case siguro pwede kami mag-decide at that point in time. Pero sa tingin ko matagal pa yun. Wala pa naman tayong nakikitang mga nakapasok sa eksena dyan. Pero sa tingin nyo, malakas talagang kandidato si VP Sara? Well, kung susundin mo yung mga survey, yun ang sinasabi nila, no? Pero ako, matagal na tayo dito. Alam mo, malayo pa ito. We have more than 2 years to go. Ang daming pwedeng mangyari. Ito na lang, tignan mo na lang sa nakaraang taon, ang dami nang nangyari. Hindi ba? Hindi na bala yung mga earthquake na nangyari, yung mga sakuna at lahat. Yung nangyari na lang sa gobyerno. Okay. Yung pagsiwalat ng lahat ng mga skandalo na nakikita natin. Hanggang ngayon ay tinatalakay pa rin natin. At sa tingin ko, mga isa pang taon bago lilinaw yung sitwasyon. At siguradong may lalabas na mga personalities dyan. Yung mga magpapakita ng kanilang karunungan, yung kanilang katapatan at yung dunong nila para mamuno sa ating bansa. No? Ngayon lang kasi, siyempre, parang ang atensyon ng lahat ay napupunta dito sa mga pang-araw-araw na krisis na hinaharap natin sa Senado at sa Kongreso. Okay. So, sa tingin ko, pag medyo humupa na lahat yan at nasolusyonan na yung ibang mga ganito, unti-unting lalabas yung mga talagang mga may kayang tumakbo para sa mga matataas na posisyon natin. Okay, well said. Maraming salamat po, House Deputy Speaker Thank Representative you so Ronnie much, Paul. Congressman.